Alam niyo po, yung mga testigong humaharap kay Senator Hontiveros, hindi po yan mga bago. Yan po yung mga recycled na mga testigo. Yes. Yan po yung nagdemanda na at na-dismiss na ang demanda nila sa piskalya. Kaya nga po nakapagtataka. Bakit pumayag ang Senado na matapos ma-dismiss ng piskalya ang mga kaso laban kay Pastor Kibuloy, sila naman ngayon ang tumanggap. Alam niyo po, may kasabihan, no? Para mapaniwalaan, kinakailangan kapanipaniwala po mga testigo. Pero pag ganyan po mga testigo na meron talagang galit, no, doon sa kanilang tinuturo, talagang hindi po sila pwedeng mapagkatiwalaan. At dapat naman, as a matter of public record, dahil ang Senado po ay isang pampublikong institusyon din, dapat linalabas yung katotohanan na yung mga humaharap na mga testigo ay nagtestigo na rin sa mga kaso laban kay Pastor Kibuloy at nabasura yan. Ngayon, ano ba ang sinasabi ng Korte Suprema pagdating dito sa mga investigasyon nito? Alam niyo po, marami ng kaso. Ang pinakabagong kaso dyan ay yung Kiong, Likod-ong versus Blue Ribbon Committee, no? Na ang sabi talaga ng Korte Suprema, hindi po pwede na ikaw ay basta-basta na lang magsasabi na ikulong ang mga ayaw magsalita. Kinakailangan po ibigay at irespeto ang kanilang karapatan sa due process. Bigyan sila ng karapatan para bakit hindi sila dapat i-cite in contempt at dapat pakinggan ang karapatan ng mga witnesses na ito. Bukod pa po dyan, meron po tayong NERI versus Blue Ribbon Committee. Ito po si NERI, dating NEDA Director General, at ito po yung kontrobersiya na tungkol sa NBNZTE na di umano, sinabi ni Chairman Abalos sa mga panahon na yun kay Secretary NERI, SEC, meron kang 300 dito. Abay, ang basa natin dyan ay 300 million. So ano po sabi ng Korte Suprema? Well, una-una, no, may karapatan ang mga humaharap sa Senado para malaman ahead of time kung ano yung mga tanong ng mga senador nang sila naman po ay makapaghanda. Pangalawa, meron din silang karapatan na malaman kung ano ba yung batas na binubuo ng Kongreso. Dahil lahat naman po ng investigasyon sa Kongreso ay in aid of legislation, hindi po dapat in aid of election to a higher position. Pero kapag ginagamit mo lang po yan para magpapogi sa publiko, para ikaw makakuha ng boto dahil gusto mo pang manalo sa mas mataas na pwesto, miski sa nakalipas, ikaw ilang beses na hindi naman nagwagi, ay hindi po pwede yan. Kaya nga po, dapat po ang Senado hindi nila isipin na walang batas na dapat silang sundin. Meron po, yan po ay ang saligang batas na nagbibigay ng karapatan sa lahat, kay senador, kay ordinaryong mamamayan, kay pastor. Kaya huwag niyo pong isipin na parang nagjo-Diyos-Diyosan kayo dyan sa mga Senate investigation nyo. Isulat ninyo anong mga tanong nyo. Ano ba yung batas na gusto nyong mabuo sa pamamagitan ng investigasyon nito? At kung ito naman ay mapapatunayan na ito ay para lamang dinggin ang reklamo na binasura na ng ehekutibo sa opisina ng piskalya, dapat itigil po yan. In fact, ang sabi din po dun sa Bengso naman, kapag ang kaso ay nasa ombudsman na, dapat tumigil na yung investigasyon dahil yan po ay makakaapekto na doon sa tinatawag na separation of powers. Dahil talaga naman po ang pagdinig ng mga kaso at ang desisyon kung talagang sasampahan ng kaso, yan po ay hindi trabaho ng lehislatura.